Ang kwento ni Pagong at Kuneho mula sa pahina ni Bathala. Sa kagubatan, abala ang lahat para sa pista ng prutas. Ako ang pinakamabilis, pagmamayabang ni Kuneho. Ako ang kukuha ng pinakamatamis na prutas sa kabilang ilog. Lumapit si Batang Pagong, dala ang munting backpack. Mukhang masaya yan, Kuneho. Aniya, gusto ko rin kumuha ng prutas para sa pista. Ikaw, humalakhak si Kuneho, halos mabitawan ng basket. Sige, para mas masaya, tingnan natin kung aabutin ka ng bukas. Nagbigay ng hudyat si Kuwago. Sumibad agad si Kuneho. Nag-iwan ng alikabok. Hanggang sa muli, mabagal na Pagong, sigaw niya. Si Batang Pagong ay nagsimulang maglakad ng mabagal ngunit tiyak. Hakbang-hakbang, tuloy-tuloy lang, bulong niya sa sarili habang tinatahak ang daan. Sa layo ng kanyang narating, nakaramdam ng pagod si Kuneho. Nakakita siya ng isang malaking puno. Matagal pa naman yon si Batang Pagong. Sabi niya, idlip muna ako, at siya ay nakatulog ng mahimbing. Habang mahimbing na natutulog si Kuneho, dumaan si Batang Pagong. Hindi siya tumigil at patuloy sa paglalakbay. Nakatuon ang mga mata sa daan. Nakarating si Batang Pagong sa kabilang ilog. Pinili niya ang pinakamahinog na prutas at pinuno ang backpack. Bago nagsimulang maglakbay pabalik, nagising si Kuneho sa isang malakas na sikat ng araw. Naku po! Sigaw niya. Nagmamadali siyang tumakbo. Kinuha ang mga unang prutas na kanyang nakita at sumibad pabalik. Pagdating sa linya ng pagtatapos, naroon na si Batang Pagong, masayang ibinabahagi ang kanyang matatamis na prutas. Dumating si Kuneho na hingal. Dala ang mga prutas na hilaw at may pasa. Yumuko si Kuneho, ngunit lumapit si Batang Pagong at inalok siya ng pinakamatamis na mangga. May sapat para sa lahat, sabi ni Batang Pagong na may ngiti. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.